Good morning. So, proceed na tayo ngayon sa bago nating discussion, which is the continuation of the topic that we have discussed before, okay? No last time. So, 19th century Philippines as results context. 'Di ba? Sinabi ko sa inyo last time na hinati ko tong topic na to sa dalawang set. Yung una is yung economic context and social background. Ngayon naman, magpo-proceed na tayo sa political landscape and results, life, and society. Sa political landscape, dito natin malalaman kung paano pinapatakbo ang politika nung panahon ni Rizal. Ano yung ginagawa ng mga leader, or may sapat ba silang kaalaman, gaano sila kagaling at kahusay na leader nung panahon nila, nung panahon ni Rizal. Dito din natin malalaman sa kung ano yung mga progress na nangyari sa Pilipinas, ano yung mga progress na nangyari sa Pilipinas nung sa ilalim ng pamamalakad ng mga Espanyol. Paano nila pinalakad ang Pilipinas noon? Ano yung mga naipundar nila sa Pilipinas? Ano yung naitulong nila sa Pilipinas? Nakapagpatayo ba sila ng kalsada? Nakapagpagawa ba sila ng mga eskwelahan? Ano yung nangyari sa buwis na sinisingil nila? Siyempre yung buwis, dapat may kakapuntahan yun sa lipunan, di ba? Singil sila ng singil ng mataas na buwis, pataas ng pataas yung buwis na sinisingil nila. Ano yung nangyayari doon? Saan napupunta yung buwis na yon? Nagagampanan ba ng buwis na yon yung dapat niyang gampanan? Okay, so dito natin yun madidiscuss sa political landscape. Sa results, life, and society naman, syempre, ano yung life ni Rizal sa society? Sino si Rizal sa society? Ano yung buhay niya? Ganon, okay? So, proceed na tayo. Political landscape. Economic development, as it largely took place under non-Spanish initiatives, had important political consequences as well. Okay. So, dito sa economic development, kasi nag-start nga ang lahat sa pag-boom ng economic ng Pilipinas. Nag-start ang lahat sa unti-unting pag-angat ng Pilipinas, sa unti-unting pag-iisa modernization ng Pilipinas, unti-unting modernization ng Pilipinas. Simula ng galleon trade, sa pagbubukas ng Suez Canal, doon yun lahat nagsimula kasi na-open na ang Pilipinas sa ibang lahi eh. Tapos nakita nila na mayaman ang Pilipinas, nakita nila na may potential ang bansang Pilipinas. So doon yun nag-start sa pagkakakilala sa Pilipinas, then doon nag-start na pumunta sila dito, yung mga ibang lahi, hanggang sa pumunta yung mga Espanyol, at dito na sila manirahan. Ginawa nila tayong kanilang colonial country or colonized country. Used the Philippines as a handy dumping ground to reward party hangers on with jobs. Hence, each change of government brought another whole new mob of job seekers to the Philippines, ready to line their pocket with Filipino money before they would replace by still others. Ano ibig sabihin nun? Okay. Used the Philippines as a handy dumping ground to reward party hangers on with jobs. Dun pa lang sa term na to reward party hangers on with jobs. Ibig sabihin, yung mga pumupuntang mga Espanyol dito ay ginagawa nilang reward ang Pilipinas sa kung sino mang nakakatuwaan nila sa bansang Espanya, 'di ba? Halimbawa, ikaw ay katulong ng hari o kaya ay hardinero ka doon, tapos ay medyo natuwa-tuwa sa iyo sa Espanya, ipapadala ka dito sa Pilipinas. Go to the Philippines. You can do whatever you want there. Ganon. Ibig sabihin, yung mga pumupunta ditong mga Espanyol, hindi yan mayayaman sa Espanya, hindi yan mga kilalang tao sa Espanya. Yung mga pinapadala nila dito ay mga simpleng tao sa Espanya na binibigyan nila ng pagkakataon or kaya ay may nagawang maganda sa kanila. Tapos ang reward nila ay, okay, go to the Philippines. You can do whatever you want there. Pwede ka dyang maghari-harian, pwede ka dyang gawin mo magpayaman, gatasan ng Pilipinas, okay? So yung mga yan, kaya nga nagkanda leche-leche yung buhay ng mga Pilipino noon kasi hindi naman talaga totoong leaders yung namumuno sa kanila. Kumbaga, yung mga taong yan, yung mga Espanyol na yan na pumupunta dito,
wala yang kaalam-alam sa kung paano magpatakbo ng isang bansa o sa kung paano humawak ng isang lahi. Pumupunta lang yan dito para magpasarap buhay, para magpayaman. And after nun, babalik na sila ng Espanya. Yun, okay? Ayan, katulad na nakalagay dyan, whole new mob of job seekers, mga naghahanap ng trabaho, mga pwede din naman na mag-a-apply sila sa Espanya pero hindi sila qualified kasi nga mababang tao lang sila. Pero dahil gusto silang bigyan ng trabaho, dito sila ipapadala sa Pilipinas para dito sila magtrabaho. Okay? Ready to line their pockets with Filipino money. Ibig sabihin, pera lang yung habol nila sa pagpunta nila dito sa Pilipinas at wala nang iba. Wala silang ibang intensyon na gagawin kong maganda ang Pilipinas, gagawin kong modernize ko ang Pilipinas. Wala silang ganong thinking. Basta pagpunta sila dito, magpapayaman ako. Yun lang yung utak. Yun lang yung tumatakbo sa utak nila nun. Kawawang Pilipinas. Thus, Filipinos were deprived of those few positions they had formerly held in the bureaucracy, while the vast majority of Spanish bureaucrats had no interest in or even knowledge of the country they were supposed to be governing. Yan na nga, yung sinasabi ko sa inyo na pupunta sila dito, wala silang kaalam-alam sa kung ano yung trabaho na naghihintay talaga para sa kanila. Yung mga Pilipino na naman, na bago pa pumunta yung mga Espanyol, yung mga Pilipinong may hawak ng pwesto na yon, yung mga Pilipinong namamalakad dito, sila naman, pagpunta ni Espanyol, yung mga Pilipino ang mawawala ng trabaho at papalitan ni Espanyol. Ano nangyayari? Walang mangyayari kasi wala nga kaalam-alam itong si Espanyol sa kung paano humawak ng isang bansa at sa kung paano humawak ng mga Pilipino. Una pa lang, hindi marunong magtagalog si Espanyol. Paano siya maiintindihan ng mga Pilipino? 'Di ba? Dito pa nga lang, tayo pa nga lang na nandito, syempre may mga nagkakagulo na doon, may mga hindi nagkakaintindihan. Pero at least, kayang ibigay ng Pilipino yung sympathy at empathy sa kapwa niya Pilipino. Samantalang po si Espanyol, siya na nga yung nang-agaw ng pwesto, siya na yung dumating dito at biglang akala mo kung sinong naghahari-harian. Hindi man lang siya makapagbigay ng simpleng sympathy at empathy sa mga Pilipino. Lalo niyang pinahirapan, di ba? Bilang leader, imbis na intindihin mo yung mga taong pinapamalakaran mo, anong ginagawa? Mas lalong pinapahirapan. Kasi nga, nakalagay dyan, no interest. Wala talaga silang interest sa trabaho nila. Ang parang, ayan, naka-asterisk dyan sa akin sa baba, corruption na word. Bakit corruption? Kasi nga, pagpunta, hindi pa man sila nakakarating dito sa Pilipinas, ang nasa isip na kagad nila is magnakaw. Ang nasa isip na kagad nila is magpayaman. So, wala silang interest, wala silang alam sa kung paano nila gagawin yung trabaho nila. Ang nasa isip lang nila is magkapera, yumaman at magkaroon ng magandang status sa society. Yun lang. Okay? So, panahon pa lang ni Rizal, rampant na ang corruption. Ulitin natin na, simula sa economic context, okay? Sa economic context, sa economic context, nagsimulang makilala ang Pilipinas. Sa economic context, nagsimulang puntahan ang Pilipinas ng mga ibang lahi. Sa economic context, nag-start makipagpalitan ng kalakaran ang Pilipinas. After economic context, pupunta tayo sa political context. Dahil sa pag-boom ng ekonomiya ng Pilipinas, na-attract sila sa Pilipinas. Nung na-attract sila sa Pilipinas, pumunta sila dito sila nanirahan, sila ang humawak ng Pilipinas. Sila yung naging political image, sila yung nag-govern sa mga Pilipino at sa Pilipinas, okay? So, doon nag-start na maapektuhan ng malaki ang buhay ng mga Pilipino, kasama na rin ang buhay ni Rizal, okay? Sa novel ni Rizal na No Limit Tangere, doon niya isiniwalat lahat ng baho, lahat ng korupsyon, lahat ng pangit na nangyayari sa Pilipinas. Kasama na dun yung korupsyon, ha, isa yun sa yung korupsyon ng mga praile, yung korupsyon ng mga Espanyol. Kaya nga siya
hinabol or hinanap nung nabasa yung Noli Me Tangere kasi nga isiniwalat niya doon yung nangyayari, yung corruption na nangyayari, yung inequality na nangyayari sa pagitan ng mga Espanyol at ng mga Pilipino. Okay? Far worse in many ways than the corruption of the government was its inability to provide for basic needs of public works, schools, peace and order, and other prerequisites to even a semi-modern economy. Ayan. So yan yung sinasabi ko kanina, yan yung tinatanong ko na saan napunta yung mga binabayad na buwis ng mga Pilipino. Singil sila ng singil ng buwis, pataas ng pataas yung buwis na sinisingil nila. Saan napupunta yung buwis na pinaghihirapan ng mga Pilipino na bayaran? Yung buwis na yon supposedly, dapat nakalaan yon sa pagpapaayos ng kalsada, nakalaan yon sa pagpapagawa ng school, nakalaan dapat yon sa public health, 'di ba? Sa pagbibigay ng mga gamot at ng mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino. Pero hindi yun doon napunta lahat. Okay? Hindi nagampanan ng buwis na yon yung trabaho niyang dapat gampanan sa mga Pilipino. Dito sa atin, sa panahon ngayon, yung mga nakikita nyo nagtatrabaho na yan, mga nagbabayad sila ng buwis lahat. Okay? Ako hindi pa ako nagbabayad ng buwis kasi bago pa lang naman ako. Pero yung ibang mga teachers, 'di ba, yung mga matatagal na mga doktor, kahit sino diyan, kahit presidente ng Pilipinas, sina Duterte, may mga buwis na binabayaran niya lahat. Sa pagbabayad nila ng buwis, yun yung mga ginagamit sa pagpapagawa ng kalsada, pagpapatayo ng mga tulay, pagbibigay ng mga pangangailangan katulad ngayon ng pandemic. Yung mga pinamigay na mga pagkain, mga ayuda, mga pera, no, mga ayuda sa mga Pilipino, yun ay galing sa buwis ng mga mamamayan. Ibig sabihin, bumalik sa mamamayan yung buwis, nakatulong sa kanila. Pero dito sa panahon ni Rizal, imbis na ipagpatayo ng school, imbis na para sa pangunahing pangangailangan, nabulsa ng mga Espanyol. Okay, yun yung nangyari doon. Yun yung yun yung nakita ni Rizal na nangyari. Kitang-kita ni Rizal yung walang pagbabago sa lipunan. Kaya nga, sabi niya noon dati, nung umalis siya papuntang Espanya, matagal siya 'di ba sa Espanya, doon siya nag-aral. Pagbalik niya dito sa Pilipinas, nagtaka siya, bakit walang nangyaring pagbabago sa Pilipinas? Bakit ganito pa din sa Pilipinas? Bakit pangit pa din ang kalsada? Bakit pangit pa din ang tulay? Nagtataka siya kasi hinahanap niya yung buwis na binabayad. Walang napuntahan kasi nga naibulsa. Yun yung pangit talaga na nagawa ng mga Espanyol dito sa Pilipinas. Talagang halata mo na ginatasan lang nila or penerahan lang nila yung mga Pilipino. Nagpasarap lang talaga sila ng buhay dito at wala silang nagawa. So yun yung imahe ng politika sa panahon ni Rizal. Corruption. Okay? Using position to personal profit as Rizal depicts so vividly in his novels. Ayan, yun yung sinasabi ko na ginamit lang ng mga Espanyol yung posisyon nila para sa sarili nilang kapakanan, para sa sarili nilang pangangailangan. Kumbaga, sila yung leader, sa kanila dadaan ang budget, sila yung magpapataw ng buwis. Ginamit lang nila lahat yung kanilang posisyon para sa sarili nilang kapakanan. 'Di ba sabi ko nga, hindi nila binigyan ng kaunting simpatya at kaunting awa at kaunting anong tawag dito? Kaunting care yung mga Pilipino. Kapag may lumapit sa kanila na humihingi ng konting tulong dahil may sakit, hindi nila binibigyan ng tulong, pinapagtrabaho pa nila lalo. Okay? So, dito simula sa paglaganap ng korupsyon, dito na nag-start na unti-unting maramdam ni Rizal sa puso niya na nasasaktan siya sa sinasapit ng kanyang bansa. Dito na nag-start na maramdaman ni Rizal sa puso niya na ang sakit para sa kanya na makita na nahihirapan yung mga kapwa niya Pilipino sa sarili nilang bansa sa kamay ng mga dayuhan na pumunta lamang dito sa Pilipinas at ninakaw yung mga ari-arian at kayamanan at kalayaan ng kanyang mga kababayan. Okay?
So, kaya niya nag-start isulat itong Noli Me Tangere, 'di ba? Nauna ang Noli Me Tangere kaysa sa El Filibusterismo. Dito sa Noli Me Tangere, dito niya isiniwalat lahat ng mga katarantaduhan at kababuyan ng mga Espanyol, lalo na ng mga paring Espanyol ng mga praile. The antiquated system of taxation in effect actually penalized modernization. Ayun yung sinasabi ko kanina. And the taxes never found their way into the roads, bridges, and other public works needed for agricultural progress. Ayan. Yan yung sinasabi ko kanina na yung buwis na binabayaran na yun, nakalaan yun dapat sa pagpapatayo ng kalsada, pagpapaayos ng mga tulay, at sa mga magsasaka para maiayos pa nila yung kanilang mga sinasakahan, para mapaganda pa nila yung kanilang mga sinasakahan. Pero wala nga, kahit isa walang napunta doon, wala silang napatayo na may napatayo man sila na school, pero hindi pa din sapat. Okay, hindi pa rin sapat at hindi pa din ganun kaayos. At ang pagpapatayo nila ng school na yan is bunga pa ng polo y serbisyo at hindi ng buwis. 'Di ba? Polo y serbisyo sa pilitang pagtatrabaho. Sa pilitang pagtatrabaho, ibig sabihin walang bayad. Pinapagtrabaho nila ng walang bayad. Ibig sabihin hindi pa din yun nakakakuha ng buwis. Kaya yung buwis talagang naibulsa lamang ng mga Espanyol na yan. So, ulitin ko ha, to sum it, pag sinabi nating political landscape, ito ay tumutukoy sa pamamalakad ng mga Espanyol sa Pilipinas, pamamalakad ng Espanyol sa mga Pilipino. Pag sinabi nating political landscape din, pinapatungkulan nito yung mga nangyari sa ilalim ng mga Espanyol. Paano nila pinalakad ang Pilipinas? Paano nila pinasunod yung mga Pilipino? Anong nangyari sa pagpapataw ng buwis? May naipundar ba sila? May naipagawa ba sila? Tandaan nyo ha, political landscape. Pag political landscape, ang tawag dito, natin sa panahon ngayon, sa nangyayari ngayon, usapang politika ngayong 2020, usapang politika ngayong administrasyon ni Duterte. Pag sinabi nating usapang politika, political landscape ngayon, pinapatungkulan natin dyan yung mga leaders natin ngayon. Okay, yung mga political leaders natin katulad ni Duterte. Anong nagawa ni Duterte nitong kanyang administrasyon? Ano yung mga naipatayo niya? Ano yung mga naitulong niya? Ano yung binigyan niya ng pansin? Ano yung tinaasan niya ng budget? Okay? Yun. Halimbawa, anong naipagawa ni Duterte ngayon? Meron siyang project na build, na palagyan niya ng dolomite sand yung sa may Manila Bay, di ba? So, yun ay under ng administrasyon ni Duterte. Usapang political landscape. Balik tayo sa panahon ng mga Espanyol. Pag sabi political landscape, ano yung naipatayo ng mga Espanyol dito sa Pilipinas? Ano? Base sa discussion natin, wala, mabagal ang pag-usad. Imbis na mabilis dahil madali lang naman kasi noon mura pa yung pagpapagawa at yung mga tao madali lang silang utusan na sagot na ng government, yung mga buwis nyo ipapatayo natin yan ng kalsada. Yung mga Pilipino naman sumusunod naman sila, 'di ba? Gumagawa naman sila, nagtatrabaho sila, masisipag sila. Pero ang problema nga, yung leader yung problema. Tandaan nyo class, pag sa isang bansa, kapag pangit ang leader, kahit gaano kaganda at kayaman yung bansa mo, magiging pangit yan, magiging mahirap yan kapag hindi magaling at hindi maayos ang namamalakad. Okay? Kahit gaano kaganda at kayaman ng Pilipinas nung panahon ni Rizal, kung pangit at corrupt yung namamalakad, hindi uunlad ang Pilipinas. Ganon yung nangyari sa panahon ng mga Espanyol. Okay? Political landscape. Tandaan nyo yan ha. Ngayon, dako na naman tayo sa Rizal's life and society. What is Rizal's life during the 19th century?
Ano yung buhay ni Rizal during the 19th century? Alam naman natin na si Rizal ay kabilang sa mataas na class sa lipunan, okay? Ano nga yun? Lower class, middle class, and upper class or highest class. Si Rizal ay nasa middle class kasi siya ay siya yung ang lahi niya ay lahi ng mga hasyenderos. Nagmamay-ari sila ng mga malalawak na lupain. Mayaman ang lahing pinanggalingan ni Rizal. Kaya, kung sasagutin niyo tong tanong na to, what is Rizal's life during the 19th century? Ano yung buhay ni Rizal noong 19th century? Okay? Simulan natin sa pagsasabi na nasa middle class si Rizal. Si Rizal ay si Dr. Jose Rizal ay nakapag-aral, nakapagtapos siya ng elementarya, sekundarya at kolehiyo. Kumbaga, college graduate si Rizal. May masters pa nga si Rizal naging doktor pa nga siya, di ba? So, ano pa ang life ni Rizal sa societies? Kung dadakot naman tayo sa pagiging hero niya, bakit siya naging hero? Ano yung buhay niya nung panahon na yon? Si Rizal ay si Rizal ay isa sa katangi-tanging tao nung panahon niya na nabuksan ang kanyang puso at isipan at mga mata sa kung ano yung nangyayari sa lipunan. Kaya nakapaglimbag siya ng yung famous books niya na Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Nabuhay siya ng may sense of nationalism at patriotism sa puso. Nag-aral siya sa UST, i-sum up natin nag-aral siya sa UST at sa Ateneo. Umalis siya sa UST, muna siyang nag-aral sa Ateneo. Tapos lumipat siya sa UST. Pagdating niya sa UST, hindi niya nagustuhan yung pamamalakad sa UST dahil kitang-kita niya yung inequality at diskriminasyon sa pagitan ng mga Pilipino at ng mga Espanyol. Kasi yung mga klase niya sa UST, di ba sabi ko sa inyo, ang may karapatan lang makapag-aral nun ay yung may mga kakayanan at may mga pera. So may mga kaklase din naman siya mga Pilipino pero karamihan ay mga Espanyol, may mga lahi. So doon, at yung mga teachers niya sa UST is mga pare na praile, mga paring praile. So kitang-kita niya yung discrimination sa kanila. Sa mga examples, halimbawa, may discussion sila, binibigyan sila ng examples ng mga mahihirap, mga Indio, mga mabababang uri. Laging ine-example is mga Pilipino. So doon, hindi kayang atimin ni Rizal na naaapi yung kanyang lahi. Kaya umalis siya ng UST, lumipat ulit siya ng Ateneo. Tapos lumipat na siya ng Espanya para doon niya i-continue yung pag-aaral niya. So, paano natin sasagutin to? What is Rizal's life during the 19th century? Yung buhay ni Rizal nun ay masagana pero mulat sa katotohanan. Nabuhay siya na simula bata pa lang siya, namulat na siya sa kung ano yung nangyayari sa lipunan. Okay? Tumutulong siya sa kapwa. Bata pa lang siya, makikitaan mo na siya ng potential sa pagiging national hero. How did Rizal live? Paano nabuhay si Rizal? Nabuhay si Rizal, kahit mayaman siya, nabuhay siya ng simple lamang sa society, okay? Nabuhay siya ng may takot sa Diyos, nabuhay siya ng may pananampalataya, nabuhay siya ng andun yung puso para sa Pilipinas, andun yung puso para sa mga kababayan niya. Okay? Nabuhay siya ng iniisip kung paano niya matutulungan yung kanyang bayan, kung paano niya matutulungan yung mga kapwa niya na makaahon sa kahirapan. Kaya nga siya nag-aral. Ang unang purpose niya kung bakit siya umalis is para umalis ng bansa at lumipat sa Espanya para makapag-aral, makapagpatapos ng pagiging doktor kasi yung nanay niya is mabubulag na dahil sa katarata. So umalis siya para isalba yung mata ng nanay niya, para makapag-aral siya sa Espanya ng ophthalmology, Dr. si Rizal sa mata. Para umalis siya ng Espanya para makapag-aral, para pagbalik niya dito sa Pilipinas, kaya na niyang gamutin yung katarata ng nanay niya. At pangalawang mabigat na rason niya is para malaman niya anong meron sa Espanya na wala sa Pilipinas, bilang ang namamalakad sa Pilipinas is mga Espanyol. Umalis siya para pag-aralan yung buhay ng mga Espanyol sa sarili nilang bansa.
Ganto rin ba sila sa Espanya? Ganto rin ba yung buhay nila? Pinapahirapan din ba yung mga tao doon? Ano yung kultura nila? Ano yung pagkakaiba? Pagbalik niya dito sa Pilipinas, in-apply niya yung lahat. Kaya nga, 'di ba sabi ko kanina, ang yung naabutan niyang uri ng pamumuhay sa Espanya ay ibang-iba sa uri ng pamumuhay dito sa Pilipinas. 'Di ba? Umalis siya pumunta ang Espanya, nakita niya kung gaano naka-modern yung Espanya noon. Kung ikukumpara niya dito sa Pilipinas, maaayos na yung kalsada, maaayos yung tulay, malaya yung mga tao, hindi naman ganun pinapahirapan. Pero nung pagbalik niya dito, bakit ganito yung naabutan niya? Ang tagal niyang nawala, pero bakit ganito lamang yung naabutan niya? Bakit ang pangit pa rin ng kalsada? Bakit sira-sira pa rin yung mga tulay na yan? Bakit palamak pa din yung korupsyon? Nasaan yung buwis? So, nabuhay siya ng iniisip niya kung ano yung maitutulong niya sa kapwa at sa Pilipinas. Okay? So, ito, nag-prepare ako ng 3 tanong. Gusto ko, for our second activity to ha. For our second activity, sasagutin nyo yung mga tanong na yan. And, ilalagay ko na lang sa Google Classroom kung kailan yung deadline. Okay? Number 1, how did Rizal started their own new normal during their times? Okay? Ang hirap kasi hindi ko alam kung may tanong ba kayo dito sa question na to. Okay, explain ko na lang ha. How did Rizal started their own new normal? Okay? Kasi nagbigay si Rizal, 'di ba? Sa pagsusulat ni Rizal, sa pagsusulat niya, sa the way niya makitungo sa mga tao, nagkaroon siya doon, 'di ba? Naging inspirasyon siya doon sa una nating discussion. Naging inspirasyon si Rizal ng ibang kapwa niya Pilipino at ng iba pang mga bayani katulad ni Andres Bonifacio. So, doon, yun yung new normal. Paano yun? Paano ni Rizal in-start yun? Or paano niya ginawa? Okay? And paano tumakbo yung new normal na sinimulan ni Rizal? Okay? Naintindihan ba? How did Rizal started their own new normal during their times? Maliwanag naman, di ba? How can you relate the Philippine government society today to the Philippine government and society during Rizal's time? Kung ikukumpara nyo yung government at society noong panahon ni Rizal sa government at society sa panahon ngayon. Ano yung pagkakaiba ng government at society sa panahon ni Rizal at government at society sa panahon ngayon? Okay, panahon ngayon, as in ngayon na term ni Duterte at pandemic na panahon. Panahon ni Rizal, panahon ng pandemic. Ibig sabihin ngayon yun. And yung political ngayon. Political doon, political ngayon. Okay? Paano nyo yun ikukumpara? Paano nyo yun i-relate sa isa't isa? Ano yung relation, ano yung pagkakapareho nila, pagkakaiba nila? Imagine you are Dr. Jose Rizal. How would you react on what was happening today in our society and in the government? Isipin mo na ikaw si Dr. Jose Rizal. Isipin mo, ugali mo yung ugali ni Dr. Jose Rizal. Isipin mo ikaw si Dr. Jose Rizal. Paano ka magre-react sa nangyayari ngayon? Paano ka mag-pandemic ngayon? Paano kung ikaw si Dr. Jose Rizal, paano ka magre-react ngayong panahon ng pandemic? Ano yung gagawin mo? Ano yung unang-una mong gagawin? Ano yung sa tingin mo ay gagawin ni Rizal kung nabubuhay siya ngayong panahon ng pandemic? Okay? Ipopost ko na lang yung deadline at kung ilang points ito. Siyempre, gagawin nyo to sa Word, diba? Sa Word, naka-Word yan. Then, ipapasa nyo sa akin sa Google Classroom. Okay, ganun pa din sa ginawa nyo dati. Kung may tanong kayo, email me, PM me. Yun lang. And after nito, siguro by next week, ipopost ko, magpo-post ulit ako ng bagong discussion and magkakaroon tayo ng meeting. Okay? Magpapa-meeting ako, pero naglilista pa lang muna ako ng mga sasabihin ko lahat-lahat para isang sabihan na lang, isang video na lang, isang videohan na lang, isang sabihan na lang. Kasi magmi-midterms na tayo, guys. Ang midterm natin is October 22, basta 3rd week. 1 week before the end of October, magmi-midterm tayo. So, dun sa meeting, sasabihin ko doon na, okay, i-announce ko na ngayon. Dun sa meeting, sasabihin ko doon kung ano
ano yung gusto nyong setup ng midterm? I mean, paano nyo gustong mangyari yung midterms natin? Kasi, pero re-reviewin ko muna kayo ha. Kaya nga, magpo-post ako ng isang topic pa, one-way topic pa tayo bago mag-midterm. And, magre-review tayo, iaabot natin yon. Siguro, magbibigay tayo ng siguro 1 week din for review ng lahat ng na-discuss natin. Tapos, tatanungin ko kayo kung paano nyo gustong mangyari yung midterm natin. Kasi obviously, hindi naman tayo, ang unang plano, diba, is face-to-face ang midterm, face-to-face ang major exams. Pero obviously, hindi natin yun magagawa, kaya iisip tayo ng, I mean, meron na kaming idea kung paano namin gagawin. Kaming mga teachers na pag-usapan na namin yan kung paano gagawin. Kaso syempre, inisip ko din kung okay ba sa inyo yung ganun? Kaya nyo bang sabayan? Kaya nga, imimiting ko din kayo tungkol doon. Okay? Yun lang, and thank you. Ulit-ulitin nyo kung hindi nyo naintindihan. And kung may tanong kayo, nga pala, kung may tanong kayo, magtanong kayo sa akin personally. Hindi yung magtatanong kayo sa ibang teacher, sa ibang department. Okay? Kasi medyo may nakarating sa akin na medyo hindi naman sa nakakahiya, pero syempre iba yung ano nun sa akin na halimbawa magtatanong kayo sa ibang teachers sa ibang department, tapos yung teacher na yun tatanungin sa ibang teacher na kung sino, kung yung tungkol doon, yung tungkol sa discussion natin. So parang syempre bakit hindi niyo na lang sa akin itanong? Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag kayong mahihiya na magtanong sa akin, lapit lang kayo kasi nga pare-parehas tayong nag-a-adjust dun sa sitwasyon. Kahit nga ako, niinis ako na ang hirap gawin nitong sa atin na to ngayon, nitong online na to, dahil nagsasalita ako dito mag-isa, may kinakausap ako pero hindi ko nakikita, laptop lang nakikita ko, and hindi ko alam kung ano yung tumatakbo sa isip nyo ngayon, diba? Kung may tanong ba talaga kayo or wala. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, magtanong na lang kayo, i-PM nyo ako, i-email nyo ako para masagot natin yan, para magkaroon pa rin tayo ng active na discussion dito sa atin, diba? Basta yun lang, and God bless. Magpapamiting ako ha. Hintayin nyo na lang yung announcement ko. I-chat ko na lang sa mga GCs natin and sa group, sa Facebook group. Yun lang, and thank you. Keep safe everyone. Dumadami na yung ating